Okay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mas mas maayo pa ta sa kabuntagon higala igsoon. To God be the glory, great things He hath done. So love He the world that He gave us His Son. For He held His life and atonement for sin, and open the life gates that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, things He hath done. Mga kaigsunan, balik na sabta sa ato ang nabitin nga programa, The Main Theme, The Gospel of the Kingdom. O nga to ang subject karon na napata sa nagitawag nga the work of Satan. No? O naabot na ang ato ang pagtalakay o pag-search o subay-subay na nata karon sa ikaunom nga bahin o punto under sa the work of Satan. So ika-81 pa mga kaigsunan ang ato ang bahin sa the Gospel of the Kingdom. Now, ini nga buntag, shout out sa tanan nga mga kaigsunan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay atong oras sa alas 9:40 Pilipinas Standard Time. O nahuman na gyud mo ang Lord Supper kagabi, o salamat sa mga kaigsunan nga faithful nga naghatag og burden kabugaton mga kaigsunan. Now, kita maglangan moadto ta sa pagpadayon sa tuang subject, the work of Satan. Nga diin isgutan nato ang trabaho ni Satanas nga dito pa sa Garden of Eden. Sa Mateo 13:24 hangtod sa 30 imong masabot diha nga nagbutang pod og kahoy si Lucifer, Satan, the devil. O mao nang gitagaan og warning ang tao, no? So mo na mga kaigsunan nato nga makuha og una niyang mga strategy dinhi. Satan uses devices to get an advantage over God's people. Ikaduha, Satan motivates and energizes his own minister. Ikatulo, number 3, Satan oppresses men. Number 4, Satan tempts God's people. Number 5, Satan ensnare men. So mo ni dinhita na human tong kagahapon nato nga vlog mga kaigsunan. So naay mga litag ug naay mga bitik ang atong kalaban, atong kaaway. Busa mga kaigsunan na dili ta magpailad. Kay sa Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14, mao na ang ihang mga laang nga iya para bagyong ipaangkon nga iha sa Ginoo. Pero gikasilagan di na sa Ginoo kung atong estudyohan pag-ayo ang Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14. Sumuo na ang gikasilagan sa Dios nga mga practices kung kay kaatbang na sa Dios, o kung nag-subscribe ka niya na sa marang nisulod ka sa iyang mga laang, o hantod nga signiton kaniya o ibihag kaniya mga kaigsunan. So hinay-hinay na og reveal sa Ginoo ang mga tao nga gigamit ni Satanas. Number 1 na diha si Cleo nga dunay mga diha atong makaplagan nga kini nga mao nga trap, no? Din naggamit pod og Biblia, nagamit pod sa pulong sa Ginoo. So dili na kay nato na siya elaborate tungod kay napay sumpay niini mga kaigsunan. Ikaunom na Satan prompts wicked thought, no?
Muna ato karon nga hisgutan ang demonyo ang atong kalaban na alisto kay siya nga muhunghong, no? Sa maong gitawag nga wicked thoughts, kanang nga mga dautan nga mga pangunahuna. Dinhi sa John chapter 13 verse 2, atod pa dinhi, and supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Sa Cebuano matod pa dinhi, og sa miabot ang panihapon sa nakapatiglom na ang yawa sa kasing-kasing ni Judas Iscariote nga anak ni Simon, ang sa mabudhion magtugyan kaniya. So muna atong makita dinhi mga igsunan. Dugang pa sa Acts chapter 5 verse 3, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of price of the land? Sa Cebuano apan moingon si Pedro, Ananias, nganong gipuno ni Satanas ang imong kasing-kasing aron magbaka ka sa Espiritu Santo og magtago ka sa bahin sa bilis sa yuta. So, grabe si Satanas mga kaigsunan. Hindi ka kaya niya hunghungan na mutiglom siya o mopasok siya diya sa imong kasing-kasing. Grabe ni siya po na kita nga naa na sa Ginoo, igo lang ta niya nga ma-influence o mahunghungan, pero never na siya makasulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo tungod kay ang usa ka tawo nga nagtuo nga si Kristo mao ang iyang Dios ug manluluwas, mo na iyang gipalingkod sa trono sa iyang kasing-kasing, never na manghimasok si Satanas dinha. Wala mga atong makita. So mao to ikaunom, o atong balikan, Satan prompts wicked thoughts, no? Alisto siya nga maghunghong sa mga dili maayo nga mga panghuna-una niya. Dayon kung mabiktima ka, iyagi kang gamiton. Ikapito, Satan blinds men to the gospel. So mao na ni mga kaigsunan. Una ikapito, ika-7 nga trabaho ni Satanas, no? Iyahang butaan ang mga tao, kinsa ning mga tawhana nga nabutaan mga kaigsunan nga become deaf, become nasa mga disturbances. So din sa Biblia, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world, no, ang Dios nini nga kalibutan daw, hath blinded the minds of them which believe not, lest that the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sa Cebuano matod pa dinhi nga kanila gibutaan sa Dios niini nga panahon sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuohon aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios, dili mosidlak kanila. So sani sa mga buhat ni Satanas nga diin nga ihang butahan ang mga dili magtotoo, no? Kani mga dili magtotoo, bisan unsaon dinay muna kung iyahan na naana sa iyang poder, di gina siya makakita sa kamatuoran. Tungod kay mga rejector man pud na mga kaigsunan. So bisan pa niya na in spite niya na makapenetrate gyapon siya sa mga katawhan sa Ginoo, iha kining tagaan og disturbances sa panahon sa pagsimba, tagaan niya og pamaagi nga makatulog niya, being dull, become deaf. So grabe, no? Dili lang sa mga di magtotoo ang effectivity sa trabaho ni Satanas, gyapon sa believers. Iyaha kining kuhaan og attention, hatag siya mga disturbances. Mark chapter 4 verse 15, and these are they by the wayside, where the word is sown, but when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. Sa Cebuano, matod pa rin sa Mark
4 verse 15, o kini mao ang mga sa dapin sa dalan diin ginapugas ang pulong, og sa pagkadungog nila diha-diha miabot si Satanas og gikuha ang pulong nga gipugas sa ilahang mga kasing-kasing. So mao ni di ay mga tigsunan nga dili di ay molahutay ang maong nanimati, no? Tungod kay bantok ang maong kasing-kasing, o ang pulong sa Ginoo dili gid mugitib o dili gid mabuhi diha sa ilahang unahunag kasing-kasing. Unya nakit-an ni Satanas gituka gikuha mga kaigsunan. Ora grabe gyud ang trabaho ni Satanas, no? Daghan gid siya mga pamaagi. Nini nga takna karon sa kabuntagon mga kaigsunan na adlaw Huwebes, sa bulan sa July 2024, mao na ni ang katapusan nga atong na search sa mga trabaho sa Satanas, ikawalo, no? Satan hinders the work of God's people, no? So ato gyud nabati ug ato gyud nga nakaplagan nga kaya niyang babagan ang mga buluhaton sa Ginoo. Adunay kalambigitan sa pagpahimuot sa Dios. Kung dili ka kabantay, magsaksid gid siya sa pagbambag. Kay sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 18, wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again, but Satan hinders us. No? Kay buot kami mamuanha kaninyo, bisan ako si Pablo sa makausapa, kun sa makaduha, muanha kaninyo apan si Satanas nagulang kanamo. Yahang gibabagan, no? Daghan siya mga alipores, daghan siya mga strategy, no? Muna mga kaigsunan na atong makita nga naagid siya, o kung magpabiktima kaniya, ikaw lang, no? Pero take note mga kaigsunan, ang pagpakigbugno sa mga buluhaton sa Dios, atong isipon na dili kini atoa kun dili ihani sa Ginoo. Kung atong lantawon sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, matad pa dinhi og siya mingon, pamati kamo tibuok Juda og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem, og ikaw hari sa Hosapat, kini mao ang gipamulong ni Jehova kanimo, ayaw kamo kahadlok ni magmaluya tungod niining dakong panon, kay ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. Usahay magod ato man kung ibutang sa atong kamot ang trabaho sa Ginoo. Kalimot na ta nga dili dahil ni ato kung dili igo lang ta nag-participate niini mga kaigsunan. So unya ato pang angkunon nga samot na magbunaogon gyud si Satanas sa pagbabag, no? So dili man ni ato igo lang ta magpagamit. So matud pa sa atong Ginoo, ayaw kamo kahadlok. Amen. Ni magmaluya. So magmaluya, ma-discourage tungod ni ining dakong panon. Natay dako kayong kalaban, daghan kayo sila. Mga powerful pa yun. Kay ang gubat dili inyo kundi iyaha sa Ginoo. Iyaha gid sa Ginoo ni nga mo kingdom business nga ihang gihikyad diri sa atong atubangan. Ang gusto sa ato ang Ginoo nga mag-participate ta og andam ta magpagamit alang sa iyaha nga buluhaton. Shout out day Vicente Mayla Hisaw. Siya karon still watching. Maayong buntag diha kanimo, Galaigson. Og kung ato paning padakuon pagayod aron maswito gid ta sa karakteristik ni Satanas, ato ning ipadayon sa sunod higayon mga kaigsunan. Apan so far at this point of time, dinihilan sa takutob sa trabaho ni Satanas nga ato na ning balitulon na ni kaadlaw na to ning subay-subay og pagtuon og last point na ni mga kaigsunan, Satan hinders the work of God's people. O kung ato ang reviewhon,
diri sa takutob mga kaigsunan, no? Ang atong na take up karon, matod pa din ni Satan Pons wicked thoughts, muna ikaunom, kapito, Satan blinds men to the gospel. Number 8, Satan hinders the work of God's people. So mo ni ang ato ang punto por punto ni ningtak na karon sa kabutagon mga kaigsunan. Og sa sunod ug mga adlaw kung ma-prepare nako atong isgutan na sad ang Satan na karakteristik. Kining mga karakter ni Satanas dapat pud nato ni siya nga mahibaluan, no? Dili lang ang karakter sa Dios dapat natong tun-an kun dili ang karakter po ni Satanas ato ang tun-an unsa siya ka kangilingig, unsa siya ka mangtas, unsa siya ka terrible, unsa siya ka makalilisang nga kalaban, o na dapat ato sad ni siya nga tun-an mga kaigsunan. Apan wala naman ko'y oras o ginaot ugmang adlaw magkita-kits tayo o samang oras siguro o nga God willing magkita-kita na punta diha sa kahanginan o hinaot mga kaigsunan na dili ninyo pakyason sa pagsubaybay. Shout out Bini Siladis, Pastor sa Manila. Salamat sa imong pag-watch karon o ginaot nga nakuha po ninyo ang mga punto. Punto por punto tungod kay mao gina ang mga pamaagi higalag suon nga magmadaogon ta sa atong pagpakigbugno sa ato ang kalaban nga invisible, apan naa man pud tay backup nga invisible gyapon nga mao nga atong creator nga mao at sa ang atong Ginoong Hesukristo, no? Si Ginoong Hesukristo nagmadaogon na sa pagpakigbugno ni Satanas. Iyahan ang na-overcome ang kalibutan o gibukulan na ni Kristo si Satanas, tulog yun na kabukol, natulo na iyang sungay. Kaya first move pa lang niya, wa na siya karangkada kung atong hinumduman katong nag-fasting si Jesus Christ 40 days and 40 nights o grab dayon opportunity ni Satanas tungod kay gigutom, luya si Kristo apan tungod kay hingpit lagi si Kristo o puno sa gahom, so nangawa gid siya magmadaugon, no? Una ang trabaho ni Satanas rampant kayo sa to ang palibot, mura siya leon nga sige libot-libot matud pa ni Pedro, ngita og tukbunon, no? So kung dili ta alerto, possible nga mabiktima ta sa iyang mga trabaho, no? So sa akong gikaingon na kaganihan, naghatag nako kagahapon mahatag kog tips para sa mga magbubuhat sa ato ang Ginoo. Kay ang lalaki lig-on sa pikas bahin pero sa pikas bahin na huyang when it comes sa 3G diha gyud ta malaglag o kining puli-puli lang ni Satanas kung lantaw ni Satanas nga malubag imong liog kung makakita kag chicks, no? So kana na pud iyang gamiton, no? Tagaan kaniyag trap, dulitan kag chicks. Pero kung i-didma nimo, nonsense para sa imuha, dili effective na. So iyahan na pong alistan basin na kaya niya ka pasilawon sa maong salapi o gold, no? Uban gani nag-treasure na, no? Sige lag treasure, no? Wala sure na i-trace pero wala sure. Wala na namastol kay nag-treasure na. So ona balhin-balhinon na ng Satanas. Ang katapusan kung dili ka madali sa salapi, di ka madali sa babae, dito pud kaniya pikhan sa garbo. Kay kining garbo na agin sa tao bisag kung saog ampo nimo na di gina pwede kuhaon ang atong garbo, no? Dili hangyo lang sa Ginoo nga ipaubos lang ang ato ang garbo, no? Kaya kung kuhaon ko ng garbo sa tuang pagkatao, so wala na tay personal esteem, wala na tay guts, wala na tay, no? Nya dili na ka makaingon nga kung nai-succeed sa imong mga anak, di ka kaingon nga I proud of you my son. O, di ba? So mo na mga kaigsunan nga
naot nga disiplinahon nato atong kaugalingon o bantayan nato kanunay ang buhat ni Satanas o kung tirahon ta sa pana ni Satanas sa garbo, kabalo pud ta nga mo dipinsa niya na nga kabalo pud ta mo tiko sa ato ang pride o sa atong ego. Ato po nang piko-pikoon o ato po nang putlan-putlan nga may mga kaigsunan. Dali pa nako kini puson na kay ang center of sin is ako, no? The center of pride is gyapon, ako. So kung ang Dios naghatag mapamaagi nga pagpiko sa ato ang kanang garbo. So kung ang sin mapiko ng diha, mahimo na kang san. Diba? So ang kanang gitawag pride kung piko ng diha, no? Na proud. Ang sin lang mga kaigsunan, klaro kayo kung piko nimo ang mahimo ng san, mahimo tang san. Literally someday kung pagbalik sa Ginoo makapasata sa cabinet training literally may sama kita ni Jesus Christ mga kaigsunan. So ato nagyud ko sa pagpanamilit o hanggang sa muli, magkita-kits tayo. Okay, bye-bye mga kaigsunan ko sa Ginoo.